Magandang hapon po sa inyong lahat. My dear sisters and brothers, we know how the Word of God and how God's actions would really like to mold and even awaken our hearts to what is happening to us, most especially in our country today. If you listened intently in our first reading, Paul and Silas was sent to prison. What could be the accusation? Because they were not stopping in preaching Jesus. Dahil hindi nila matigil ang dalawang ito, ikinulong na lang sila. Inilagay pa nga sila sa pinakaloob na kulungan. At nilagyan pa ng mga kadena sa paa para hindi mawala ang dalawang ito. But the wonders of God worked. He would like that those who should really be free, be freed. Masama bang ipahayag si Jesus? Pinalaya niya ang dalawang ito. Pinalaya niya rin yung nagbabantay na marahil pinag-utusan lamang na bantayan ang dalawang ito. At ngayon, naging kaanib pa nila sa kanilang pananampalataya. And in the same manner, as we continue to hear from Jesus and His disciples in that upper room, the Lord would like to make this clear, that the advocate won't only be a presence or an abiding presence, but the advocate has its power to condemn sin, righteousness, and condemnation, and even the ruler of this world. If in the story of the disciples, the Lord frees those who should really be freed, in the words of Jesus in today's gospel, we come to cross this truth. Those who also would need to be chastised should be chastised. Hindi lang naman po ito sa usapang malalaking isyo sa isang bansa o sa isang tao. Totoo din po ito sa ating sarili, hindi ho ba? Kapag alam ng Diyos at alam mong hindi ka naman nagsabi ng masama sa iba, hindi ka naman nangupit, hindi ka naman naging tapat, at alam ng Diyos ang gagawin sa iyong palayain ka sa mga tinatawag na guilt na ito. Because He wants those free to be freed from those harm. But when time comes, or when we are also aware that I've done this certain act, hindi ako nakasimba ng linggo, nagmura ako, I was selfish in my time and treasure, I stole something, I diminished a dignity of a person, then that also is the time for God to chastise those who are in need to be chastised. Yung kailangang baguhin, babaguhin. Yung mga kailangan bigyang ilaw, liliwanagan. Yung mga baluktot, kailangan tuwirin. And let this be a beautiful act and a beautiful heart for us. The Lord frees those who should really be free, but He chastises those who are in need to be chastised. Palalayain niya ang dapat palayain, pero kailangan panagutin ang dapat managot. Kailangan matutunan ng leksyon ang mga dapat turuan. Kailangan bigyang liwanag ang mga maling nagawa. And when we have this kind of thinking every day, we know how faith will grow and how the Holy Spirit will continue to abide in us, so that we can be free and we can be directed as well by the Lord all the days of our life.